Ito po ang Honda Click 125 version 4, white color. Silipin natin ngayong araw. Tara! Ito po ang white color na Honda Click 125 version 4. At ito po pala ay mayroon ding two-tone color combination. Dahil dito po sa bandang gitna is black color po siya. And then combination po siya ng white color. Naka-aim shape po pala, ito pong kanyang handlebar cover, nakaterno po yan dito po sa bandang ibaba. Kaya talagang napakalupit ng kanyang dating. Dito sa bandang itaas, meron po tayong makikita rito na Honda decal. Combination naman po ito pong kanyang handlebar ng white and glossy black. Habang dito naman po sa bandang itaas, may nakalagay naman po rito na FI, also known as Fuel Injection System. Kaya asahan po natin na matipid po sa pagkonsumo ng gasolina. Ito pong Honda Click 125. At ang very attractive para po sa isang scooter na ito ay ito pong pagkakadesign nito pong kanyang daytime running light. Dahil talagang very attractive. Mayroon po ditong isang mahaba and then nagkaroon siya ng pins dito po sa bandang gitna, which is parang nagsisilbing kanyang mga kilay. At ito pong kanyang mga turn signals ay included na rin po dito po sa kanyang lighting system o dito po sa kanyang light assembly. Kaya hindi po siya katulad ng mga ibang scooter na nakapop up na pwedeng mabali kapag naisagi natin sa matitigas na bagay. At ang kagandahan niyan, located po siya dito sa bandang itaas. Very visible po yan kapag kayo po ay liliko sa kanan at kaliwa. Tignan naman natin ito pong kanyang main headlight. Ayan, napakabangis para po siyang mata ng pating. Mayroon po yung partition at mayroon po yung high beam and low beam. Medyo matulis din po ito pong kanyang front face cover. Naka-base shape design po pala ito pong kanyang muka at malapad po siya. Mapunta naman po tayo dito po sa kanyang front fender. Glossy white po yan at may makikita po tayo rito na combi brake na nakalagay na decal. So, ang meaning naman po niyan is combination brake system. Once po na ating press yung ating rear brake ay sasabay po ng bahagya yung atin pong preno dito sa harapan. So, ang kagandahan po niyan, ang combination brake system ay nakakapagbigay po yan ng balance na stopping power. Mapunta muna tayo rito po sa kanyang side profile. Dito po pala sa bandang itaas may nakalagay po rito na click. Tapos mayroon po siyang orange and then black color na decal. At nagkaroon ng partition dito sa bandang gitna na black and then white again. May nakalagay po pala rito na Honda decal. And then ganyan po yung style nitong kanyang decal dito po sa kanyang side profile. May black, gray and then orange color. At nagkaroon po pala siya rito ng windlet na black color. Balik po tayo rito sa kanyang front suspension. Black color po ito. At gumagamit po pala ito ng single rotor disc brake na flower design. With single pot caliper naman po na black color, Tokiko po yung brand, Japanese brand po yan. At ito pong kanyang cast wheel is black color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 90 by 80-14. So tandaan nyo po, ito pong standard version ay black color po, ito pong kanyang cast wheel. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. Dito po sa bandang ibaba, mayroon po tayo ritong dalawang button selector. May Honda logo naman po rito po sa bandang gitna. At pagdating naman po rito po sa kanyang button selectors, mayroon po tayo ritong high beam and low beam, ang kanyang horn at turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, ang makikita lang natin dito ay nag-iisa. Ito po yung kanyang electric starter. At dito po sa kanyang mga brake levers, black color naman po yung kanyang kulay. At mapapansin natin, mayroon pong additional mechanism dito. Equipped na rin po pala ito ng park brake lock. So, ang kagandahan naman po niyan, kapag kayo po ay nag-park sa downhill and then uphill, ay hindi po dadaus-dos itong ating scooter dahil nga po maglalak yung kanyang gulong rito po sa bandang likuran. Yun po yung advantage niyan. At pagdating naman po rito sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. At ang kagandahan po niyan ay included na rin po rito yung kanyang seat opener. Kaya very accessible kapag ating binuksan ito pong kanyang upuan. So try nating buksan. Ayan, malawak din po pala. Ito pong kanyang underseat compartment. Anyway, ito po ay mayroong 18 liters na underseat compartment. Kaya marami na rin po tayo ritong mailalagay na mga personal belongings. At dito na rin po located under the seat ito pong kanyang fuel tank. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters.
At mayroon naman po itong fuel consumption na 50 km per liter. At ang Honda Click 125 ay meron po itong 769mm na seat height. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat yung ating paa into the ground. Kaya masasabi ko na very comfortable ito para po sa mga tulad ko na 5'6" in height. At para naman po sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran, nothing to worry about. Dahil kayang-kayang i-maneuver ko ito ng mga 5'3" and above. Balik tayo rito sa bandang harapan. Mayroon po itong 2 front pocket. Dito po sa kanan, maluwag din po ito at medyo mababaw. Pero pwede po tayong maglagay dyan ng coins. Sa gitna, mayroon po itong utility hook. At dito po sa kanan, mayroon po ditong door. Buksan natin. Malalim po ito. Pwede po tayong maglagay rito ng mga mobile phones. At ang kagandahan niyan, mayroon na rin po siyang integrated na USB charging port. Kaya nating to worry about po para dun sa mga kababayan natin na mahilig mag long rides dahil pwede na po kayong mag-recharge ng inyong mga mobile phones at gadgets. Gagamit na lang po kayo dyan ng charging cable. At ito pong kanyang floorboard or gulay board, malapad din po siya. Susubukan nating sakyan para makita natin kung gaano kaluwag. Ayan, saktong-sakto lang naman po siya. At ang kagandahan niyan, anti-slip naman po itong kanyang rubber cover kaya hindi kadudulas. Mapunta naman po tayo rito sa bandang ibaba. Silipin naman po natin ito pong kanyang side stand. Equipped na po pala ito ng side stand engine cut-off switch. Glossy black color naman po itong kanyang center stand. At ito pong kanyang pillion step para sa ating back rider. Metal po siya, tapos nagkaroon po siya ng rubber cover on top. At dito po makikita natin sa bandang ibaba may naka-intact dito na PGMFI. Fuel injection. So yan na po yung pinaliwanag ko kanina na matipid po siya sa pagkonsumo ng gasolina. At ito pong kanyang side profile, may makikita po tayo rito na napakalaking decal. Combination po ito ng orange, black, at may nakalagay naman po rito na click. And then, liquid cooled yung kanyang cooling system. Dumako naman tayo rito sa bandang itaas. Ito pong kanyang integrated na grab bar is black color po siya. So dito po natin marirecognize ito pong standard version dahil yung kanya pong grab bar ay black. Ganun din po yung kulay nitong kanyang mags, black din po yan. Mapunta naman po tayo rito po sa bandang dulo. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Ayan, maporma po talaga ito pong tail light ng Honda Click 125. Kahit hindi na po nila baguhin, talagang eye-catchy po siya. At ito naman pong kanyang rear fender is dito po naka-installed dito pong kanyang mga turn signals na naka-pop up. LED na po yan. At ito pong naka-emboss na part na to pag ating sinilip, mayroon na po yung plate light. May added light reflector sa gitna at may Honda decal naman po dyan na white color. At ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. At pagdating naman po rito po sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with single shock absorber. Yung coil spring na ginamit is glossy black color. At ang kanya naman pong preno dito sa likod, ito po ay naka-drum brake. Dumako tayo rito sa kabila. Tignan naman natin ito pong kanyang stock na exhaust pipe. Ito pong exhaust pipe nito pong Honda Click 125 ay talagang napakaganda ng design. Very sporty yung kanyang looks. Ito pong kanyang head protection guard is black color. Ito pong kanyang tip is silver at mayroon naman po itong single exhaust. Silipin naman po natin ang sukat ng kanyang gulong rito sa likuran. Ito po pala ay mayroong sukat na 100 by 80-14. So mas makapal na po. Ito pong kanyang gulong harap at likod compare natin dun sa kanyang previous version. At dito po natin makikita ito pong kanyang radiator cover na black color. Gaya po ng sabi natin kanina, makikita naman po natin dito sa kanyang decal, ito po ay naka liquid cooled yung kanyang cooling system. Kaya maaasahan po natin ito pong Honda Click 125 pagdating po sa mga malalayong biyahe. Dahil nakadesign po ito pang long rides driving purposes. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang Honda Click ay meron po itong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 8.2 kW at 8,500 RPM.
Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 10.8 Nm at 5,000 RPM. At may bigat po ang scooter na ito na may kabuuang bigat na 112 kg. At ang presyo po ng Honda Click 125 Standard Version 4 ay nagkakahalaga po ito ng 81,400 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 5,800 pesos. At mayroon naman po itong 4,392 pesos sa loob po yan ng 3 taon. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nito pong Honda Click 125 version 4 na standard version, ay maaari nyo po akong i-PM at i-message. At ako na din po yung magbibigay sa inyo ng pinakamalapit na Guanzon Honda dealers sa inyong lugar para hindi na rin po kayo mahirapan. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo sa mga susunod na scooter updates. Bye-bye!